Hay, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan o comfort. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwan o comfort na tinanggap natin sa Diyos. Okay, 1 John 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig ayon kay St. John, the apostle of the Lord Jesus Christ. God is love. That's who God is. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Nasusulat sa mga awit chapter 103 na ang agwat ng lupa't langit sukatin may di kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas o dakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At ang Diyos ay tapat kung umibig ayon sa kasulatan. Sinasabi sa mga awit chapter 36 na ang wagas na pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan. At sinasabi sa Exodus chapter 34 verse 6 na si Yahweh, ang Diyos, ay mapagmahal at maawain, hindi madaling magalit. Patuloy niyang ipinadarama ang kanyang pag-ibig at siya ay nananatiling tapat. So yan ang nature ng ating Diyos. Siya ay mapagmahal at maawain. Ang pag-ibig ng Diyos ay di kayang unawain ng ating physical na isipan. Kaya nga marami ang mga taong hindi nakauunawa tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoon Hesukristo sa cross. Ito ang katotohanan nasa Holy Bible. Sinasabi sa 1 John 4 verse 9 to 10 na inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sinabi ni St. John na ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So diyan ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak. At dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ sa atin, inako niya tayong mga makasalanan. Inako ni Jesus Christ ang kaparusahang tayo ang dapat tatanggap. Sa Kanya ipinataw ng Diyos ang kaparusahan nating mga makasalanan. Dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ sa atin, inialay niya ang Kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Sinasabi naman sa 1 Peter 2 verse 24 na sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang taligdan na upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Holy Bible na yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Sinabi ni St. John na walang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, na sa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya sundin natin ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos Ama ay manalig tayo sa kanyang sinugo kay Jesus Christ na ating Panginoon. Ito yung nasusulat sa John 6 verse 29. Manalig tayo sa ilaw ng sanlibutan, iyan ang kalooban ng Ama. At ang utos naman ng Panginoong Hesus para sa atin ay mag-ibigan tayo. Sinabi ng Panginoon niya na kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Sinabi ng Panginoon na kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya sundin natin ang mga utos ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, mananatili tayo sa Diyos at mananatili naman siya sa atin. At sinasabi sa kasulatan na nalalaman natin na nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu, ang Holy Spirit. Tulad ng Panginoong Hesus na tinutupad niya ang mga utos ng Ama, kaya't nananatili siya sa pag-ibig ng Ama. John 15 verse 10. Kaya't tuparin natin ang mga utos ng Diyos at mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Sinasabi sa kasulatan na hindi mahirap sundin ang mga utos ng Diyos. Masusunod natin ang mga utos kung iniibig natin ang Diyos. Sinasabi sa Holy Bible na kung ganap na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi na natin katatakutan ang araw ng paghuhukom. Hindi na natin katatakutan ang pagkamatay. Ang tao'y natatakot mamatay dahil sa alam niyang haharap siya sa araw ng paghuhukom. Iyan ang tunay na dahilan kaya ang tao ay natatakot mamatay. Sinasabi sa kasulatan na ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya kung tayo nagsisina,
tumalikod sa kasalanan at sumusunod sa mga utos ng Diyos, mawawala ang anumang pagkatakot. Sinasabi sa Holy Bible na kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, na mag-ibigan tayo, nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayon kay St. John, ang pag-ibig ng Diyos ang pumapawi sa anumang pagtatakot. Kaya sa panahon ngayon, huwag tayong lumabag sa Diyos, kundi magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos upang tayo maligtas sa mga sakuna, mga kalamidad na nangyayari sa mundo, mga digmaan, mga salot at gutom na nangyayari sa sanlibutan. Magtiwala tayo sa tender loving care of God. Sinasabi sa Romans chapter 8 na nasa panig natin ng Diyos, kaya huwag tayong matakot. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. So walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi sa Romans chapter 8 na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang paghihirap, hindi ang kapighatian, hindi ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagmamahal sa atin.